Oh, Marian, wala ang ate Ellie mo eh. May pinuntahan lang. May kailangan ka ba sa kanya? O, sa'yo ko nalang sasabihin. Oh, bakit parang mainit na naman ang ulo mo? Pagsabihan mo ang anak mong si Mac, Ha? Ano bang ginawa ng anak ko? nadapa ang anak ko si Nicole dahil sa kanya. Tinulak ba siya ng anak ko? Hindi! Niyaya ba naman pumunta sa tindahan o ayun, nadapa si Nicole? Hindi naman pala kasalanan ng anak ko eh. Akala ko naman tinulak ni Mac. Nananahimik kasi yung anak ko sa bahay, niyaya ng anak mo. Wala namang may gusto na madapa ang anak mo eh. Kung kasalanan ng anak ko, hindi ko lang siya pagsasabihan, papaluin ko pa siya. Ano ba kasing ginagawa mo at hindi mo man lang mabantayan ng anak mo? May kinukumpuni ako sa kusina eh. Kay tatay ko naman iniwan ng bata eh. Bakit kasi kailangan mo pang ipabantay kay tatay? Anak-anak kasi kayo, hindi nyo naman pala kayang bantayan. Sumusobra ka na. Hindi ko na nagugustuhan niya sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo na matanda ako sa'yo. Kung ayaw mo magkagulo tayo lagi, bantayan mo naman ang anak mo. Lalo na yung bunso mo na ubod ng likot. Pati anak ko tuloy nasasaktan dahil sa kanya. May mga tao na hindi naman iba sa atin ang mahilig manise. Kahit kasalanan pa nila, hahanap pa sila ng masisisi para lang mapagtakpan ng sariling pagkakamali. Kahit anong pagtitimpe, masasagad din ang pasensya kung paulit-ulit na lang na ginagawa yun sa atin. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Ganon din po sa lahat ng nakikinig sa araw na ito sa inyong channel. Ako po si Ellie, 40 years old at tubong antike. Kasalukuyan po kami nakatira ng pamilya ko dito sa Muntinlupa. Sumulat po ako para ibahagi ang isang karanasan sa buhay ko na hindi ko makakalimutan at labis kong pinagsisihan sa huli. Sana po sulat ko na ang mapili ninyo. Pero bago po natin ituloy ang kwento, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Oh, nawala lang ako sandali, may nangyari na namang hindi maganda. Pinagsabihan ko na si Marian. Walang kasalanan si Mac, sinisi na naman niya. Ewan ko ba dun sa kapatid mo? Lahat na lang na nangyayari sa atin niya gustong isisi. Hindi ka pa nasanay sa kanya. Kulang lang yun sa pansin. Kulang pa pala siya sa pansin sa lagay na yon? Huwag na natin pahabayan ang usapan. Tapos na rin naman eh. Hanggang kailan ba tayo ganito? Ano ba namang klaseng tanong yan? Sabi mo kasi nun pansamantala lang. 3 na ang anak natin, nandito pa rin tayo. Di ba sinunod ko naman ang gusto mo? Ayan, nakabukod na tayo. Para naman kasing hindi tayo nakabukod Lahat ng kilos natin bantay sarado ng kapatid mo. Huwag mo na lang kasing pansinin ang babaeng yun. Hindi naman kasi pwede na hindi papansinin. Gaya ngayon, anak na naman natin na napag-initan niya. Kaya nga napagsabihan ko na rin naman. Papayag ba ako na apihin ang anak natin? Ano ba malay nung bata, di ba? Baka hindi na rin ako makapagtimpi sa kapatid mo. Mapatulan ko na siya. Kapag pinatulan mo siya, wala ka na ring pinagkaiba sa kanya. Para ka na rin nag-isip bata. Ako pa talaga ang isip bata sa lagay na to, ha? Ang sinasabi ko lang, wala nang problema. Kaya huwag mo nang pahabain pa, okay? Tapos na nga pero uulitin na naman niya sa ibang araw. Hindi ko na hayaang mangyari uli yun. Sige na nga. Tapos na kung tapos. Wala naman akong magagawa dahil nakikipisan lang tayo. Ay siya, mabuti pa kumain na lang tayo. Gutom lang yan. Siguradong gutom na rin yung mga bata. Sige, maghain ka na. Tatawagin ko na lang ang mga anak natin. Kasalukuyan ako ang may trabaho. Nag-aalaga naman ng mga anak namin ng asawa ko. 4 na taong gulang pa lang ang bunso namin at umaga lang ang pasok nito. Dati sa bahay ng mga biyanan ko kami nakatira.
hanggang sa magdesisyon kaming bumukod. Pero katabing bahay lang din naman nila. Nagamot mo na ba ang sugat ng apo ko? Opo, Tay. Mabuti na lang, maliit lang ang naging sugat. Hindi naman kasalanan ni Mac kung bakit sumama ang anak mo eh. Basta na lang siya sumunod sa tindahan. Kahit ano pa po, kasalanan pa rin ng anak ni Kuya ang nangyari kay Nicole. Bakit kasi pumupunta pa dito ang batang yun? Kinuha ko kasi ang bata sa kanila dahil nadatnan kong may ginagawa ang kuya mo. Sa susunod nga po ha, huwag niyo nang dadalhin dito ang batang yun. Sila magkakapatid. Kung hindi nasasaktan inuubos naman nilang pagkain ng anak ko. Hindi naman sila nangihingi eh. Kusa silang binibigay ng anak mo. At saka hindi naman yata tama na pagdamutan ng mga pamangkin mo. Ako naman po ang bumibili ng pagkain ng anak ko Kaya karapatan kong magdamot kung kinakailangan. Kahit na. Hindi pa rin tama ang ganyang katwiran. Hindi ko obligasyon na ibigay sa mga anak ni Kuya Hiro ang hindi nila kayang ibigay. Naibibigay naman nilang mag-asawa ang kailangan ng mga anak nila. May trabaho naman ang hipag mo. Magkano lang naman ang kita ni Ate Ellie? Sakto lang talaga sa pangangailangan nila. Hindi man lang yata mabilihan ng mga bagong damit ang mga anak nila Tingnan mo si Kuya. Butas-butas na ang damit na sinusuot. Hindi man lang magawang palitan. Hindi naman natin nakikita ang nangyayari sa kanila sa loob ng bahay nila. Kaya mahirap husgahan na hindi nila kayang bumili. At saka, kilala mo naman ang kuya mo Noon pa, hindi naman magarbo manamit. Hay naku, Tay. Tigilan niyo lang ang pagtatanggol dyan kay Kuya ha. Wala naman kayo mapapala dun Kita niyo nga nung ma-hospital kayo noon, ni piso wala man lang siya ibinigay Naiintindihan ko naman sila. Walang trabaho ang kapatid mo. Si Ellie naman kakaumpisa lang sa trabaho. Kapag gustong magbigay, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Marian, wag mo lang ang sinisilip ang kakulangan ng kapatid mo. Dapat nga mas iniintindi mo pa siya Iniintindi ko naman siya. Kaya lang kung nasasaktan na ang anak ko ng dahil sa kanila, ibang usapan na yun, Tay. Sana naman lawakan mo pang-unawa mo. Yun naman ang lagi kong ginagawa. Kaya lang kasi nakakapuno na rin. Sana wag nang maulit ang nangyari. Ayoko magkaroon kayo ng samaan ng loob ng kuya mo. Dalawa na lamang kayong malapit sa akin, mag-aaway pa kayo. Oo na po, Tay. Wag na po natin pag-usapan ito. Huwag ka nang magalit pa, ha? Huwag mo ngang laging pinapakita sa anak mo na nagagalit ka. Baka mamaya makuha niya ang ugali mong yan. Nung pangdalaga ang kapatid ni Hiro, iba na ang ugali nito. Lalo lang lumala nung magkaroon ng asawa. At kalaunan nakapagtrabaho yun sa barko bilang seaman. Nagkasundo sila ng asawa niya na sa bahay muna na mabiyanan ko sila makikipisan habang nasa malayo siya. Dati kami magkakasama sa iisang bahay. Lahat tiniis ko para lang makisama. Pero lahat may hangganan. Pagpasyensya mo na ang kapatid mo, ha? Gano'n talaga ang ugali niya kahit noon pa Hanggat maaari po kasi ayoko sila ni Ellie ang mag-away. Nagtitimpi lang yung asawa ko na huwag siyang patulan. Hindi naman ako nagkukulang sa pangaral sa kanya. Palibhasa, malaki na at may sarili ng pamilya. Hindi na nakikinig sa akin. Porke sima ng asawa niya. Akala mo kung sino na siya sa bahay niyo. Si nanay naman kasi, lagi siyang kinakampihan. Palibhasa, laging naaambunan sa mga padala ni Bayaw. Kung hindi nyo na kaya, pwede naman kayong lumayo ng pamilya mo. Yun nga, hindi pa namin kaya. Si Ellie lang ang kumikita sa amin May plano naman ako pero kapag may trabaho na uli ako. Pwede ko naman kayong pahiramin. Meron naman akong naitatabi rito. Wag na po, Tay. Itabi nyo na lang yan para kapag may emergency, may madudukot kayo. Nahihiya na nga ako na wala man lang ako naibibigay sa inyo. Ano ka ba? Hindi naman kita pinaghahanapan Naiintindihan kong sitwasyon nyo. Hindi ko alam kung bakit sunod-sunod ang kamalasan sa amin. Hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Masipag naman ako, pero natanggal pa rin ako sa trabaho nun. Anak, walang taong malas. Baka meron lang talagang nakalaan para sa'yo. Naiinip na po ako Nahihiya na rin ako kay Ellie. Akong lalaki.
Ako ang dapat kumikita ng pera at hindi siya. Nakakatulong ka naman sa kanya dito sa mga gawaing bahay eh. Ikaw ang nag-aasikaso sa mga anak niyo. Aba, hindi rin biro ang ginagawa mo ha? Oo nga po. Kaya lang, pakiramdam ko wala pa rin akong kwentang asawa at ama. Hindi ka lamang kasi sanay na nandito ka lang sa bahay. Ganyan din ang naramdaman ko noon nung nasa bahay na lang ako. Pero kalaunan, natanggap ko na rin na hindi na talaga ako makakapagtrabaho. Hindi naman po ako tumitigil sa paghahanap ng trabaho eh. Lagi ako nagtatanong sa mga kakilala ko. Kung makakahanap pa ng trabaho, sino mag-aalaga kay Mac? Yung dalawa naman malaki na at kaya na ang sarili. Bala ko pong kumuha ng mag-aalaga at ako magpapasahod. Kesa kumuha ka na mag-aalaga, ako na lang. Naku tay, nakakaya naman sa inyo. Sayang din kasing ibabayad mo sa mag-aalaga. Mabait naman yung apo ko eh. Malikot po yan. Normal lang sa bata ang malikot, lalo na sa kanyang edad. Kaya lang, baka meron na namang masabi si Maria. Ako nang bahala sa kanya. Hindi ko naman hahayaan na may gawin siya sa apo ko eh. At saka, naiinip rin kasi ako sa bahay nang walang ginagawa eh. Ang paghahatid sundo sa apo ko, sa daycare, magiging libangan ko na yan. Kung ganun, sige tay. Sa inyo ko na lang iiwan ng anak ko kapag nagkaroon na ako ng trabaho. Hindi ko naman nagustuhan ang ideya ni Hiro nang sabihin niya yon. Kasalukuyang kaming nasa sala noon at nagkukwentuhan. Nang isingit niya ang kagustuhan na makapagtrabaho na nga. Okay naman na magtrabaho ka. Pero ang ipabantay sa tatay mo ang anak natin hindi okay sa akin. Nakakaya naman. Si tatay naman ang nag-alok na siya na lang ang mag-aalaga kay Mac eh. Naiinip daw kasi siya sa bahay. Iniiwasan ko lang kasi na may masabi ang kapatid mo. Bakit kailangan natin magpa-apekto sa sasabihin niya? Siya nga, nakatira pa rin sa bahay ng mga magulang namin pero wala akong sinasabi na kahit ang dalawa namin mga kapatid. Alam mo, minsan napapaisip din ako eh. Sa inyo kasing apat, siya lang ang ibang ugali. Tataka nga rin kami. Pero hayaan na natin kung ganun siya. Nag-aalala pa rin ako kung sakaling kay tatay mo ipapaalaga ang anak natin. Wala pa naman akong trabaho. Malay mo, magbago pa ihip ng hangin. Kahit mas makakatipid ka, mas gusto ko na magpaalaga na lang. Saka na lang natin isipin yan. Pagdasal na muna natin na magkatrabaho ako. Teka, ano bang inaplayan mo? Basta ang sabi ko lang sa mga kakilala ko, kahit ano. Basta pwede sa edad ko. Mamimili pa ba ako? Sana makahanap ka na. Alam ko namang naiinip ka na rin dito sa bahay natin eh. At saka nahihiya na rin ako. Ilang taon mo na akong palamunin dito sa bahay. Dapat akong tumataguyod sa pamilya natin. Nagdrama ka na naman dyan. Bago naman ako nagtrabaho, nag-usap na tayo na ako muna ang bahala sa pagkita ng pera. Oo nga. Pero ang usapan natin noon, pansamantala lang. Inabot na ng 3 taon. Hindi ko nga namalayan na 3 taon na pala ako nagtatrabaho. Kung sakali man na makahanap ako ng trabaho, hindi naman kita patitigilin para mabilis tayo makapag-ipon. Lumalaki na kasi mga bata, malaki na rin ang gastos natin. Isa nga rin yan sa inaalala ko eh. Mabuti na lang binanggit mo na naghahanap ka na ng trabaho. Huwag ka na masyadong mag-alala. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Darating ang araw na tayo naman ang giginhawa sa buhay. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Lagi ko na lang iniisip na pagsubok lang ito sa pamilya natin. Na merong mas matindi ang pinagdadaanan sa atin, pero hindi sila sumusuko sa buhay. Oo, tama ka. Gaya na lang ng kakilala ko na magkasunod na nawala ang mag-ina niya. Kaya ko lang nalaman nung makausap ko siya. Nagbabaka sakali kasi ako na may alam siyang trabaho na pwede sa akin. Wala na rin pala siya sa pinapasukan niya. Talaga? Kawawa naman. Kumusta na siya? Okay naman na siya ngayon. Nagtayo na lang siya ng maliit na negosyo kasama nung isa pa niyang anak. Iba-iba talaga ang pagsubok na binibigay sa atin, no?
Hindi naman siya ilalagay sa ganong sitwasyon kung hindi niya kaya. Oo nga. Iantok na ako. Tara, matulog na tayo. Uy, bakit matutulog ka na? Wala ka naman pasok bukas ah. Kasi gigising ako ng maaga at marami akong lalabhan. Ako na lang ang maglalaban ng mga damit natin. Hindi na. Ikaw na lang ang bahala sa mga bata at ako na ang maglalaba. Maglilinis din kasi ako ng buong bahay eh. Ang sipag talaga ng misis ko. Swerte ko talaga. Ganun talaga. Walang katapusan ng trabaho naming mga babae. Tara na, matulog na tayo. Kahit namang walang trabaho ng ilang taon si Hiro, hindi naman niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Wala akong mairereklamo sa pag-aasikaso niya sa mga bata at kahit dito sa bahay. Wala rin siyang bisyo kaya sa pagkain at gastusin lang sa bahay na pupunta ang kita ko. Pero tama naman siya. Kailangan na talaga niya magtrabaho dahil lumalaki na ang gastusin namin. Mabuti na lang maaasahan ng biyanan ko. Seryoso po ba kayong aalagaan ninyong anak ni Kuya Hiro? Oo naman. Para makapagtrabaho na rin ang kuya mo. Sa likod ng batang yon, baka mapagod lang kayo. Normal lang yun. Pero katagalan ay mawawala din. Kung gusto ni Kuya na magtrabaho, dapat patigilin na lang niya ang asawa niya para siya mag-alaga ng mga anak nila. Ako kung akong tatanungin mo, mas maigi nang pareho silang may trabaho na mag-asawa. Nagparami kasi sila ng anak, tapos nahihirapan sila sa mga gastusin nila ngayon. Maseri naman ng may maraming anak eh. At saka, kaya naman nila. Yun nga lang, sapat lamang. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi ako sang-ayon na kayo mag-alaga sa batang yon. Bakit ba pinayagan kayo ng inay? Dahil naiintindihan niya ang kuya mo. Kapag kayo nagkasakit sa pagod, sila talagang sisisihin ko. Wala pa nga eh. Gusto mo na silang sisihin kaagad? Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo Tay. Kapag nagkasakit kayo, sigurado naman na akong mapeperwisyo sa gastusin. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkasakit ako, hindi naman ako hihingi sa'yo eh. Pwede ba yun? Alam nyo naman na hindi ko kayo matitiis. Inaalala ko lang ang kalusugan ninyo pero parang ako pang lumalabas na masama. Wala naman akong sinasabi na ganyan. Ayoko lang na abalahin ka pa lalo na hindi mo naman pera ang ginagastos mo. Mabait naman po si Jake. Ayaw lang nun na sinasamantala siya. Alam ko naman yun. Nagpapasalamat nga ako dahil sinasagot na niya ang mga gastusin dito sa bahay. Kung tutuusin nga Tay, gusto nga ni Jake na bumukod na kami ni Nicole ng bahay. Kaya lang inaalala ko kayo ni Inay. Sundin mo na lang ang gusto ng asawa mo. Huwag mo na kaming alalahanin ng nanay mo. Okay lang naman kami ditong dalawa eh. Nandiyan naman ang kuya mo para tignan-tignan kami. Baka naman kapag umalis kami dito, bumalik sila dito at umasa na lang sa inyo Ano ka ba? Kahit kailan hindi umaasa ang kapatid mo sa amin ng nanay mo. Kahit nung nandito pa sila nakatira. Hayaan niyo po Tay. Pag-uusapan namin ni Jake kung bubukod pa kami ng anak niya. Kung saan ka naman masaya, susuportahan ka namin ng nanay mo. Ayaw namin na maging pabigat sa inyong magkakapatid. May isang buwan na rin mula nang mapag-usapan namin ng tungkol sa kagustuhan ng asawa ko na makapagtrabaho na ulit siya. Isang araw may tumawag sa kanya at sinabing may bakanting trabaho na pwede rito. Pinapagawa na nga siya ng resume niya para maipasa na. Kahit resume pa lang inihingi sa akin, positibo ako na matatanggap ako sa trabaho. Masaya ako para sa'yo. Ano nga pala ang trabahong sinasabi ng kaibigan mo? Automotive electrician. Sakto pala sa'yo ang trabaho eh. Oo nga, kaya malakas ang kutob ko na matatanggap ako. Kung kaibigan mo ang nagsabi, sigurado na yun. Sa wakas, makakapagtrabaho na rin ako. Hindi na ako magiging palamunin ng asawa ko. Sira ka talaga. Biro lang. Masaya lang naman ako dahil meron na rin akong ambag sa pamilya natin. Hoy, kahit kailan, hindi ko inisip na pabigat ka sa akin. Alam ko naman yun. Malapit na rin akong makabawi sa inyo ng mga bata. Ang mabuti pa, ayusin mo muna ang resume mo at yung mga iba mo pang kailangan. Oo nga, siguradong matutuwa din si Itay. Hindi ba nagbagong isip ng itay mo tungkol sa pag-aalaga kay Mac?
Hindi naman. Lagi nga siya nagtatanong kung may nahanap na ba akong trabaho eh. Gusto talaga ni Itay na makatulong sa atin. Pansamantala lang natin paalagaan ng anak natin, ha? Matanda na rin kasi si Itay. Ay, yun naman talaga ang plano ko. Maiwan na muna kita dyan. Pupunta lang ako sa tindahan. Wala na pala tayong toyo eh. Mag-aadobo ko ngayon. Nasa likod ng bahay ng mga biyanan ko ang tinitirhan namin. Pabalik na ako nang makita ko si Marian sa terrace. Binati ko naman siya. Lalampas na sana ako sa kanya nang tawagin niya ako sandali. Wala kaya atang pasok ngayon? Linggo ngayon kaya wala akong pasok. Oo nga pala. Ay, akala ko kasi nawalan ka na ng trabaho. Yun lang ba ang sasabihin mo? Alam ko na naghahanap ng trabaho si Kuya Hiro. Dapat lang naman, no? Dahil siya ang lalaki. Kaya lang, hindi naman yata tama na si Itay ang magbabantay ng anak ninyo. Alam mo, ang Itay nyo naman na nagpresenta na aalagaan niya muna si Mac. Alam niyo naman na nagkasakit na si Itay, di ba? Kahit sana nagpresenta siya, tumanggi sana kayo. Hindi naman kasi ako nakausap ng tatay nyo eh. Kung ako lang, hindi ako papayag dahil siguradong tututol ka. Sige, magluluto pa kasi ako eh. At teka lang! Kainis talagang babaeng yun. Kunwari mabait kapag kaharap si na Itay, pero nasa loob naman ng kulo. Natanggap si Hiro sa trabaho. Unang araw pa lang, kita na ang excitement sa kanya at hindi rin mabura-bura ang ngiti sa labi. Dahil mas maaga ang pasok niya, ako na lang ang nag-aasikaso sa mga bata bago pumasok sa eskwelahan. Hinahatid ko muna sa daycare center si Mac at ang biyanan ko na lang ang susundo pagkatapos ng 3 oras na klase. Ano ang ginagawa ng batang yan dito? Dito na muna ang apo ko dahil may trabaho na ang kuya mo. May trabaho na pala siya. Oo, ngayon ang unang araw niya. Tay, huwag kayo magpapakapagod ha. Ano ka ba? Hindi naman alagain ang pamangkin mo para mapagod ako. Kita mo nga naglalaro lamang siya. Ano nga po palang trabaho ni Kuya? Ha? Nako, hindi ko naitanong. Nung naalala ko, may utang pa pala sa akin si Kuya. Masisingil ko na rin siya. Ano ka ba? Maliit na halaga lang naman yun. Para sangilin mo pa. Ang utang ay utang. Kahit pa ba maliit na halaga lang yun. Buti kung sinabi ko na huwag na niyang bayaran. Ikaw na nga ang bahala. Bibigyan daw po ba kayo ni Kuya sa pag-aalaga niyo sa anak niya? Hindi. Kaya nga ako nagpresentang mag-alaga para hindi na sila umupa ng ibang tao At saka, mahirap din magtiwala sa iba. Sa panahon ngayon, wala nang libre ha? Alam ko naman yan. Pero kapatid mo naman ang nangangailangan ng tulong alam nga naman na singilin ko pa siya. Bahala po kayo kung ayaw niyo siyang singilin. Nakay Kuya na rin naman yun kung magbibigay siya sa inyo bilang pakonsuelo. Nako, kahit bigyan niya ako, tatanggihan ko. Apo ko naman ang binabantayan ko Maiwan ko na nga po kayo, Tay. May pupuntahan lang kami ni Nicole. Magtatagal ba kayo? Hindi naman po. Iwan mo lang dito yung anak mo. Mapapagod lang ang bata. Para may kalaro din naman si Mac. Baka naman po kung saan na naman kasi yayain ni Mac ang anak ko at madisgrasya na naman. Nandito naman ako para bantayan sila Sige na nga po. Huwag niyo lang po siyang palalabasin ha. Sandali lang po ako. Oo, sige. Ako nang bala sa mga apo ko. Halos 1 linggo nang nag-aalaga ang biyanan ko sa bunso namin. Doon din dumediretso ang 2 naming anak habang hindi pa ako umuwi sa hapon. Wala naman ako naririnig na reklamo sa hipag ko kaya kahit papano hindi ako nag-aalala. Pero dahil kilala ko siya, darating talaga ang pagkakataon na maninisi na naman ito. Sa isang bagay na siya naman ang may kagagawan. Gaya na lang ng araw na yon. Tay! Oh, bakit umuusok na naman yung ilong mo sa galit? Paano naabutan ko si Nicole sa labas ng gate natin? Ha? Anong ginagawa niya sa labas? Buti naabutan mo. Ang bibilis pa naman ng patakbo ng mga dumadaan na sasakyan. Kasalanan to ni Mac Ano na naman ang kinalaman ng pamangkin mo sa ginawang paglabas ng anak mo? Hinahanap po kasi ng anak ko si Mac. Kaya nakalabas siya ng bahay.
Yung kakahanap niya, nakarating siya sa labas. Nasa loob lang ng kwarto ang apo ko. Hanggang ngayon natutulog pa rin. Naghahanap kasi ng kalaro ang anak ko. Hindi naman niya alam na natutulog pa rin si Mac. Kaya pwede ba? Huwag mo ang sisihin ang apo ko sa kapabayaan mo. Ikaw ang ina. Hindi mo binabantayan ang anak mo. Kaya ito magkasama mong dalawa eh. Akala ko po kasi pupunta lang ng banyo. Hindi ko naman po akalaing lalabas ng bahay eh. Pwede ikaw ang may kasalanan kung bakit may masamang nangyari dyan sa anak mo. Mula lang tumigil ang apo niyong yan dito sa bahay natin, ayaw nang matulog ni Nicole sa tanghali. Gusto laging makipaglaro. Ikaw ang ina. Dapat ikaw ang nasusunod, hindi ang anak mo. Tumitigas nga po ang ulo niya mula lang alagaan yung apo niyo eh. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung kakareklamo mo. Ikaw yatang hindi pa handa na magkaanak eh. Hindi naman po ako nagreklamo. Sinasabi ko lang ang napapansin ko sa anak ko. Para matigil ka na ha? Mula bukas, doon na lamang kami maglolo sa bahay ng kuya mo. Magpapadala na lamang ako ng pagkain sa nanay mo. Hindi ko naman po sinasabi na doon kayo tumigil. Pwede ba gusto mo talaga? Kahit naman kasi sabihin ko, hindi naman kayo makikinig sa akin. Ako nga ang gumagastos sa bahay na ito. Wala naman akong boses dito. Ang mabuti pa siguro, gumastos ka na lamang ng para sa inyong mag-ina. Kung mamimili ka ng pagkain dito sa bahay, huwag mo kaming isali ng inay mo. Hindi naman po pwede yun dahil dito kami nakatira. Puro ka na lamang reklamo. Puro paninisi sa amin. At kahit sa bata sinisisi mo. Ano bang malay ng bata? Hindi na nga po, Tay. Huwag na po kayo magalit. Babalikan ko na nga lang ang apo ko sa kwarto. Baka gising na yon. Malapit talaga ang biyanan ko sa asawa ko. Siguro dahil nag-iisang lalaki lang sa mga anak. Lahat ng mga nangyayari sinasabi nito gaya na lang ng ginagawa ng hipag ko. Para naman baliw si Marian eh. Nag-iisip pa ba yun ng tama sa lagay na yun? Kaya nga dito na kami maglalagay ng apo ko habang hinihintay si Ellie. Ay, mabuti pa nga po. May pagkain naman po dito sa bahay. Baka pati pagkain ng anak ko sinisili pa ni Marian. Minsan nga hindi ko na rin maintindihan ng kapatid mo eh. Kala mo naman kung sino siya. Nakapag-asawa lang na seaman eh. Anak, hanggat kaya mo magpasensya sa kapatid mo, hayaan mo na lamang. Nakakainis na kasi siya, Tay. Nagpapasensya na nga lang kami ng nanay mo eh. Baka naman po nagseselo siya dahil inaalagaan niyo ang anak ko. Hindi siya dapat magselos. Inaalaga naman ng nanay mo ang anak niya. Lalo na kapag lumalabas sila ng mga kaibigan niya. Ha? Gumigimik pa po pala siya kahit may asawa na? Hindi naman nagbago ang kapatid mo eh. Alam ba yun ang asawa niya? Hindi ko alam. At hindi naman kami nagtatanong ng nanay mo. Kapag napabayaan ng anak niya dahil sa kakagimik niya, maghahanap na naman siya ng sisisihin. Hindi ko siya hahayaan. Kung minsan, naiisip ko na mas maganda na nga na bumukod na lamang siya. Inaalala ko lang din kasi ang apo ko sa kanya eh. Baka po sa susunod na pag-uwi ni Bayaw, pag-usapan na po nila. Teka lang. Hindi pa pala kita nakakamusta sa trabaho mo. Ayos naman ba? Medyo naninibago pa nga lang po ako. Ang tagal ba naman na dito lang ako sa bahay. Pero masaya ako dahil alam ko na matutulungan ko na si Ellie sa gastusin dito sa bahay. Masaya ako na may trabaho ka na. Tay, hindi po ba pasaway si Mac sa inyo? Nako, hindi. Napakabait na bata. Natutuwa din ako dahil natutulog sa tanghali. Pareho kami nakakapagpahinga. Mabuti naman po kung ganun. Magsabi lang kayo kung nahihirapan na kayo para kukuha na lang kami ng magbabantay. Ayos lang ako. Huwag ka nang kumuha ng ibang tao. Huwag lang sana magka-problema kay Marian. Hindi sa lahat ng oras. Siya ang masusunod sa bahay namin. Kahit sabihin pang siya ang gumagastos. Ay sana naman. Huwag na po kayong bigyan ng alalahanin ng kapatid ko. Ganun na nga lang ang ginagawa ng biyanan ko. Pagkasundo sa anak ko sa daycare center, diretso na lang sila sa bahay namin. Doon na lang sila kumakain at natutulog na maglolo. Makaraan ng ilang araw, kinausap siya ng hipag ko. Kinausap po ako ni Inay. Nagtatampo kasi siya sa akin eh. Bakit naman siya nagtatampo sa'yo? Anong dahilan niya? Kasalanan niyo po.
May bahay naman kasi kayo. Doon pa kayo naglalagi sa maliit na bahay ni kuya. Ginawa ko lamang yon para matigil ka na. Naririndi na rin kasi ako sa iyo eh. Dito na lang po ninyo alagaan ang anak ni kuya. Okay lang naman kung nasa kanila kami. Mas nakakagalaw ng maayos ang apo ko dahil hindi naiilang sa iyo. Kaya nga lang, nagagalit si inay sa akin. Hindi ba kayo makaintindi? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Dahil gusto mo, ikaw ang laging nasusunod. Huwag na lang kayo makipagtalo. Wala na kayo maririnig sa akin mula ngayon. Sige. Dito na ulit kami sa bahay natin. Hanggang kailan po ba kayo mag-aalaga sa batang yan? Hanggat kailangan ng kuya mo. Tsaka, masaya ako sa ginagawa ko. Baka naman napipilitan lang kayo. Kung nahihiya kayo kay kuya, ako na magsasabi sa kanya. Pwede ba huwag ka na nga makialam sa amin ng kuya mo? Kami naman ang nag-uusap sa bagay na ito eh. Baka nakakalimutan ninyo matanda na kayo. Paano po kung may mangyari sa bata? Baka kayo pang masisi na mag-asawang yun. Ano naman ang pwede mangyari sa bata? Ikaw talaga, kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. Sinasabi ko lang naman po ang posibleng mangyari. Masaya ako sa ginagawa ko. Huwag mo na lang akong pakialaman. Bahala na nga kayo. Ang tigas ng ulo ninyo kung kailan tumanda. Pwede mo ring iwas sa akin si Nicole para may kalaro si Mac. Huwag ka mag-alala. Babantayan ko sila. Ayaw na po makipaglaro ng anak ko kay Mac. Nagsiselos po kasi si Nicole dahil sabi niya hindi niyo daw siya mahal. Alam mong hindi yan totoo. Lahat ng apo namin ng nanay niyo, mahal namin. Hindi lang po kasi maiwasan ng anak ko na mainggit dahil sa pagbibigay niyo ng sobrang atensyon sa anak ni kuya. Ikaw ang ina. Dapat ipinapaliwanag mo sa anak mo ang totoo. Tama naman po ang sinasabi ng anak ko eh. Kay Mac na lang halos umiikot ang buong oras ninyo. Kahit si inay, puro na lang sa mga anak ni kuya ang atensyon. Alam mo, Marian, saan nakikita ko? Mukhang hindi naman ang anak mo nagseselos eh. Kundi ikaw. Oh, hindi po ha. Kitang-kita ko sa'yo. Ginagamit mo pa talaga ang anak mo. Hindi ko po ginagamit si Nicole. Anak, sana naman ilawakan mo yung pag-unawa sa maraming bagay. Huwag mo naman sanang impluensya ng anak mo. Turuan mo siyang mahalin ng mga pinsan niya. Kahit abala ang biyanan ko, naaalagaan din naman niya ang anak ng hipag ko. Akala niya okay na dahil wala na siyang naririnig na reklamo mula rito. Hanggang isang araw, masama na naman ang timpla nito. Kasalanan to ng mga anak ni kuya eh. Ano naman ba yung sinasabi mo? Binawasan po kasi ng asawa kong padala niya at nag-away pa nga kami. Ano naman ang kinalaman ng mga anak ng kuya mo? Akala po kasi ni Jake, nauubos ang padala niya dahil dito nakikikain ng mga pamangkin ko. Tuwing tumatawag kasi siya, laging nakahagip sa camera ang mga bata. Sana ipiniliwanag mo na nagpapalipas lang kamo ng oras dito mga apo ko habang hinihintay ang mga magulang nila. Sinabi ko na nga po yun. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Nako, bagay nga kayo mag-asawa. Pareho kayo mag-isip. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Magkakaproblema kami ng dahil sa mga anak ni kuya. Tumigil ka na nga sa paninisi sa mga pamangkin mo. Pareho kayo may problema ng asawa mo. Kayo ang mag-uusap. Nag-usap na nga po kami, di ba? Sabi ko nga, nag-away pa kami. Baka nakakalimutan ng asawa mo kung saan kayo nakatira ngayon. Nandito kayo sa pamamahay namin. Hindi niyo naman po kailangan isumbat yan. Napupuno na kasi ako sa kakareklamo mo eh. Lahat na lang, sinisisi mo sa mga apo ko. Kung ganyan ang ugali ninyong mag-asawa, mabuti pang bumukod na kayo mag-ina. Yun po ba ang solusyon na naiisip ninyo, ha? Ano pa bang gusto mo? Hindi ko aalagaan ang mga apo ko? Pareho naman po kasi may trabaho na yung mag-asawa. Dapat kumuha na lang sila ng yaya para sa mga anak nila. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon at bata pang aalagaan. Paano kung masamang tao pala? Hindi na po natin problema yun. Grabe, masyado ko talagang makasarili. Wala po akong pakialam kung yan ang tingin ninyo sa akin. Puro na lang kasi kayo si kuya. Paano naman kami mag-ina? Kita mo nga, inaalagaan din namin ang anak mo, lalo na kapag umaalis ka. Kapag hindi ka pa tumigil, ako mismo magsusumbong sa asawa mo
sa paglabas-labas mo kasama ng mga kaibigan mo. Subukan mo talaga ako. Nang malaman yun ng asawa ko na bahala naman siya. Ilang araw ko nang napapansing malalim ang iniisip niya. Akala ko may kinalaman yun sa trabaho niya. Nang usisain ko siya, hindi na rin naman ako nagulat. Dahil alam naman namin na hindi magtatagal magkakaproblema talaga kami sa kapatid niya. Kung may problema siya, sana wag niyang idamay ang mga anak natin. Yun nga sabi ko kay Itay. Pinagbigyan na kita na si Itay ang mag-alaga sa anak natin. Sana ako naman ang pakinggan mo ngayon. Humanap na lang tayo ng ibang mag-aalaga kay Mac. Ayaw din kasi ni Itay. Nag-aalala siya kung kukuha tayo ng ibang tao. Kesa naman sa magkagulo sila doon. Ayoko madamay ang mga anak natin. Ay sige, maghanap na lang tayo ng ibang magbabantay kay Mac. Madali lang naman ang magiging trabaho niya eh. Hindi ko na rin muna sasabihin kay Itay ang plano natin. Kung hindi kasi tayo maghahanap, baka mapatulan ko na ang kapatid mo. Nagkapamilya na nga't lahat, isip bata pa rin. Hindi lang naman yun ang problema sa kapatid mo eh. Lahat ng hindi magagandang nangyayari sa kanila, tayo ang sinisisi. Kahit na maliit na bagay, tayo pa rin. Di bale, kapag nakita ko siya, pagsasabihan ko. Gawin mo kung ayaw mo kung kumausap sa kanya. Oo, sige, huwag ka na magalit. Ay nako, kung alam mo lang, para na akong bulkan na sasabog. Di ba sabi ko babawi ako sa inyo ng mga bata? Bukas, sasahod na ako. Lumabas tayo sa linggo. Sige, matagal na rin naman nung huli tayong mamasyal at kumain sa labas ng mga anak natin. Siguradong namimiss na nila yun. Huwag nating hayaan na sirain ng lukaret kong kapatid ang araw natin. Gusto ko na rin umalis tayo sa lugar na to. Di bali nang umupa ng bahay. Basta malayo lang sa kanya. Nabanggit nga rin ni Itay na sinabihan niya si Maria na bumukod na silang mag-ina. Talaga? Sinabi yun ng Itay mo? Oo, nagulat nga rin ako eh. Napuno na rin siguro ang Itay nyo sa kanya. Malamang ganun nga. Hindi rin siguro makapaniwala ang kapatid ko na sasabihin yun ni Itay. Nasanay kasi siya na laging pinagbibigyan. Marami naman silang pera eh. Kaya na nilang bumukod. Kung aalis sila, matatahimik na rin tayo. Sana nga. Yun na lang ang gawin nila. Habang naghahanap pa kami ng pwedeng magbantay kay Mac, ang biyanan ko pa rin ang sumusundo sa apo niya. Bago magtanghalian, sinundo na niya ito. Habang naglalakad nga, isang lalaking nakamotor ang pilit hinahablot ang bag na dala niya. Nang hindi ibigay ni Itay, sinaksak siya sa kamay dahilan para mabitiwan niya ang bag niya. Agad naman siyang nadala sa ospital ng mga saksi para magamot. Pinauwi rin naman ng araw na yun ang biyanan ko. Nagtuwa niyo pa talaga magpakita dito? Kumusta ka na, Tay? Okay lang naman ako. Hindi naman malalim ang sugat sa kamay ko. Nakita na ninyo si Itay. Pwede na kayo umalis. Pwede ba? Tumahimik ka muna. Kanina ka pa salita ng salita dyan eh. Ano ba kasi yung problema mo, ha? Nagtatanong ka pa talaga? Kasalanan niyo kung bakit nakuha ang bag ni Itay at nasaksak siya! Walang may gusto sa nangyari. Naglipanan na talaga, masamang loob ngayon. Kung hindi niyo kasi pinaalagaan ng anak ninyo kay Itay, hindi sana siyang susundo sa daycare center na yon. Hindi sana yun mangyayari. Bakit ba kami na naman na sinisisi mo, ha? Buti sana kung kami nagutos sa taong yun. Parang ganun na nga rin yun. Inilagay niyo sa kapahamakan ng Itay. Sumusobra ka na talaga, ha? Tumigil na nga kayong dalawa! Dito ba talaga sa harapan ko kayo mag-aaway? Ikaw, Mariana, kung walang magandang lalabas dyan sa bibig mo, tumahimik ka na lamang. Bakit akong pinatatahimik ninyo? Dapat nga pinapaalis niyo sila dahil sila naman talaga ang may kasalanan kung bakit kayo nasaktan. Gusto ko lang po masiguro na ayos kayo, Tay. Uuwi na po na kami. O sige, pasensya na kayo ha. Pauwi niyo na rin si nanay dito ha. Kayo na pa siya nagbabantay sa mga anak ninyo. Anak hindi naman pala kayang kumuha ng yaya. Wala na sila.
Pwede bang tumigil ka na? Siguro naman madadala na kayo. Sinabi ko naman kasi sa inyo na huwag nyo nang bantayan ang batang yun. O yan tuloy nangyari sa inyo. Tigilan mo na nga yung paninisi mo sa iba. Talaga naman kasi na silang may kasalanan eh. Pinagtatanggol nyo pa? Magpapahinga na nga muna ako kaysa makinig sa'yo. Nang makauwi kami sa bahay, nadatnan pa namin ang biyanan kong babae at mga anak namin na nanonood ng TV. Nagpasalamat naman kami sa kanya sa pagbabantay sa mga bata. Maya-maya lang nagpaalam na siyang babalik sa kabilang bahay. Ay, mabuti na lang hindi malala ang nangyari kay Itay. Oo nga eh. Grabe yung kabog ng dibdib ko kanina. Tama lang talaga na hindi na natin ipaalaga ang bunso natin. Sobra din ako nag-alala kanina eh. Kausapin na natin si Rachel na pwede na siyang magsimula sa Lunes. Oo, kakausapin ko siya mamaya. Ay, wala talagang preno yung bibig ni Marian. Oo nga, tayo na naman ang nasisi. Alam mo, baka kapag nagunaw ang mundo, tayo pa rin ang sisihin niya. Malamang. Yun lang naman kaya niyang gawin. Pasalamat siya nakapagtimpi ako. Gusto ko nang hilahin yung buhok niya kanina at ipakain sa kanya. Siguradong hindi pa siya tapos sa atin. Ihanda mo lang yung sarili mo. Lagi naman ako nakahanda sa kanya. Magkakasubukan talaga kami. Mabuti na lang pareho kaming walang pasok ni Hiro kinabukasan. Gusto sana naming pumunta sa kabilang bahay. Kaya lang nag-aalangan kami. Naglinis na lang ako ng bahay habang si Hiro isinama ang mga bata para bumili ng ulam para ngayong tanghalian. Ikaw lang yata ang mag-isa dito. Umalis ang mag-ama ko. May kailangan ka? Kumusta na nga pala si Itay? Ayos na ang lagay niya. At dahil sa nangyari, nabawasan tuloy ang ipon namin. Alam mo kasi, akong nagbayad sa ospital at bumili ng gamot ni Itay. Sa sahod ko sa katapusan ng buwan, babayaran ko ang nagastos mo. Hindi naman ako naniningil. Baka kasi hindi ka makatulog eh. Hayaan mo nang bayaran ko ang nagastos mo. Ang gusto ko, huwag nyo nang ipaalaga kay Itay ang mga anak ninyo. Isa lang naman ang pinapaalaga namin kay Itay ah. Isa nga lang, pero lagi namang nasa amin ang dalawa mo pang anak. Wala lang ginawa si inay kundi bigyan sila ng pagkain. At dahil sa mga anak ninyo ni Kuya, nauubusan kami ng pagkain sa bahay. Pasensya ka na kung dahil sa mga anak ko nauubos ang pagkain nyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na papupuntahin ang mga anak ko sa inyo. Dapat lang. Hindi na kayo nahiya? Wala rin akong pakialam kung isa sa inyong hindi makapagtrabaho dahil wala mag-aalaga sa anak ninyo. Basta wag nyo nang iiwan kay Itay. Oo, hindi na namin iiwan sa kanya. Sana naman, huwag ka na magalit sa amin. Wala naman kaming ginagawang masama ah. Oras na malaman ko na si tatay na naman na magbabantay sa anak ninyo, humanda sa akin ang batang yon. Ano? Magagawa mong saktan ng pamangkin mo? At bakit hindi? Lahat naman ng mga anak mo tigas ng ulo. Yung bunso, sobrang likot. Maya-maya nga ang saway ni Itay kapag nandun sa bahay. Pati anak ko nahahawa na ng ugali ng anak mo. Hoy, hindi ko naman sinabi na makipaglaro si Mac sa anak mo. Sana ikaw na ang nagbawal. Ay, paano ko naman pagbabawalan? Nasa bahay nga namin ang anak mo. Ako na lang lagi ang lumalabas na masama kina Itay tuwing magsasalita ako. Wala ka naman kasing ginawa kundi manisi. Akala mo naman napaka-perfect mo. Sinabi ko bang perfect ako, ha? Mas okay pa nga ako sa inyo eh. Hindi nagparami ng anak. Kayo, marami na, hindi nyo pa kayang alagaan. Alam mo, Marian, gasinulid na lang ang natitirang pasensya ko sa'yo. Kung ayaw mong isubsub ko ang mukha mo sa lupa, umalis ka na. Ang tapang mo, ha? Baka nakakalimutan mo kung saan ka nakatapak. Pag-aari ng mga magulang kong lupang kinatitirikan ng bahay ninyo. Hoy! Baka nakakalimutan mo rin. Asawa ko ang kapatid mo. Oo, kapatid ko na walang pangarap sa buhay. Hindi totoo yan. Bakit hanggang ngayon nakikisiksik pa rin kayo dito?
Kung ako lang ang masusunod, matagal na kaming umalis dito. Kaya lang alam ko na ayaw iwan ni Hiro ang mga magulang nyo. Oh, dahilan na lang niya yon, pero ang totoo, hindi nyo kayang bumukod. Hindi ka ba talaga titigil ha? Talagang inuubos mo ang pasensya ko? Eh kung ayaw kong tumigil, Nakikita mo ba tong hawak ko? Maglalabas sana ako kaya may hawak ako na palo-palo. Kung sa'yo ko muna kaya gamitin ito, ha? Baka sakaling bumait ka. huwag ka lumapit sa akin. Baka gusto mong isumbong kita sa mga magulang ko. Eh di magsumbong ka. Sasamahan pa kita. Hindi pa tayo tapos ha. Umanta ka talaga sa akin sa susunod. Takot naman pala eh. Palo-palo lang pala ang katapat mo. Nang makaalis ang hipag ko, hindi ko maiwasang matawa dahil sa naging reaksyon niya. Naiiling na lang ako na bumalik sa ginagawa ko. Galit na galit naman si Marian na nagsumbong kay Itay. Bakit kasi kailangan mo pang puntahan ang hipag mo para pagsalitaan? Ayan tuloy na pala mo. Mapapalo ka tuloy ng wala sa oras. Natutuwa pa talaga kayo sa ginawa sa akin ng babaeng yon. Kasalanan mo rin naman kasi eh. Tama lang naman ang ginawa ko. Namimihasa na sila na lagi nila nakaasa sa inyo. Ano ba yung sinasabi mo? Ngayon ko lang naman sila nabigyan ng pabor ah. At apo ko naman ang inaalagaan ko at hindi kung sinong bata lang dyan. Kita nyo naman ang nangyari sa inyo, Tay. Tapos na naman yun. Hindi natin pare-parang gustong nangyari sa akin. Basta. Huwag nyo nang papupuntahin ang mga anak ni Kuya dito. Pagkatapos sa mga sinabi ng Ellie na yun sa akin, baka kung ano lang ang magawa ko sa mga anak niya. Hoy Marian, huwag mo ang idadamay ang mga apo ko sa galit mo ha? Dahil oras na may gawin ka sa kanila, sa akin ka mananagot. Ayan na naman kayo. Lagi nyo lang pinagtatanggol ang mga apo ninyo kay Kuya. Ako na naman ang lumalabas sa kontrabida. Wala ka na kasi sa katwiran eh. Pati mga bata dinadamay mo. Dapat lang. Dahil sila naman ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakagulo ngayon. Ikaw ang may kasalanan ha. Kapag tumawag ang asawa mo sa'yo, ipakiusap mo sa akin. At ano naman ang sasabihin ninyo sa kanya? Kakausapin ko siya na ibukod na kayo mag-ina. Pagkatapos sa mga ginawa ko sa inyo, ako pa talagang palalayasin ninyo sa bahay na to? Dapat si Kuya Hiro at ang pamilya niyang paalisin ninyo. Nakabukod na ang kuya mo. Ano pa bang gusto mo? Nakabukod ba yung katabi lang natin ng bahay? Hindi ka naman nila pinakikialaman ah. Pero ang init ng dugo mo sa kanila. Ano bang kinagagalit mo sa kanila ha? Noon pa mabigat na ang loob ko sa babaeng yun. Hindi ko alam kung bakit. Basta, ayoko siyang nakikita. Baka naman naiinggit ka sa hipag mo. Ako? Maiinggit sa kanya? Ano bang meron siya para kainggitan ko? Hindi nga siya makapag-ayos ng sarili niya. Yun na nga. Pero kapag tinitignan mo siya, puno ka ng inggit at selos. Minsan, hindi lamang dahil sa material na bagay kaya nagkakaroon ng inggit ang isang tao. Sinisiguro ko po sa inyong hindi ako naiinggit sa hipag ko. Kung ganun, tigilan mo na sila. Huwag na huwag ka nang pupunta sa bahay nila. Hindi na ako pupunta doon at wag na wag rin silang pupunta dito sa bahay natin. Hoy, Marian, hindi ikaw ang masusunod sa bagay na yan. Hanggat buhay kami ng nanay mo, kami lamang ang masusunod sa bahay na ito. Sinabi ko naman kay Hiro ang pagpunta ng kapatid niya at naging sagutan namin. Natawa rin siya sa huli nang banggitin ko ang tungkol sa palo-palo. Nagpaalam din siya na pupunta muna sa kabilang bahay para kausapin ng tatay niya tungkol sa anak namin. Ayaw na rin po kasi namin ang gulo ng asawa ko. Kayo ang bahala kung ayaw nyo nang bantayan ko si Mac. Kung wala nga lang po si Marian kayo pa rin talaga. Kaya lang, naririndi na rin kami sa kanya lalo na si Ellie. Kahit kakilala pa natin ang mag-aalaga sa anak mo, dito lamang sila sa bahay nyo. Huwag kang papayag na dalhin sa kanila. Iyon naman po ang usapan namin para matingnan-tingnan nyo pa rin. Kung alam lamang ni Maria na malaki ang benepisyo sa akin ang pagbabantay ng apo ko. Pinaka-exercise ko ng pagsundo dahil sa paglalakad. Nararamdaman ko na lumalakas ako kapag pinagpapawisan Wala naman po talaga kasing alam yan si Marian Sarili lang niya ang iniisip niya lagi.
Kapag tumawag ang bayaw mo, kakausapin ko sana kung pwede, ibukod na ang mag-ina niya. Kaya naman nila eh. Buti po kung pumayag si Marian. Wala na siyang magagawa. Nagdesisyon na kami ng nanay niyo. At isa pa, pati kami ng inay niyo. Sinisisi sa pagkaubos ng perang padala ng asawa niya. Mas mabuti na bumukod na lamang sila para malaman niya kung magkano nakakonsumo nilang mag-ina. Gusto ko na rin siyang bumukod. Baka kasi hindi na rin ako makapagtimpi. Mapagbuhatan ko na siya ng kamay. Kaya sana ang pakiusap ko. Kung mainit ang ulo mo, huwag mo muna siyang kakausapin. Nandito po ba siya, Tay? Nasa kwarto sila mag-ina. Masama ang loob dahil napagsabihin ko nga kanina dahil pinunta ng asawa mo. Pasalamat siya at hindi nagdilim ang paningin ng asawa ko kanina. Pakisabi niya lamang kay Ellie na pasensya na ka mo. Dahil nga po sa inyo ni Inay, kaya nagtitimpi lang siya kay Marian. Yun na lang talagang naisip ko na solusyon ang umalis silang mag-ina rito. Hindi niyo po ba sila mamimiss? Lalo na si Nicole. Mabibis siyempre, pero hindi na nga namin kaya ang ugali ng kapatid mo. Dalawin niyo na lang po sila palagi. Habang nag-uusap ang mag-ama, bigla namang lumabas ang hipag ko sa kwarto nilang mag-ina. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nung dalawa. Malapit lang kasi ang kwarto nila sa sala. Kapag umalis kami dito, puputulin ko na ng tuluyan ang ugnayan ko sa inyo. Sa tingin mo kaya kawalang ka sa amin, ha? Gawin mo ang gusto mo. Kayo ng asawa mo may kasalanan kung bakit nagkakagulo kami dito at bakit kami pinapaalis ni Itay. Nanisi ka na naman. Dapat ang sisihi mo, yung ugali mo. Para kang kulang lagi sa aruga. Ikaw, anong kulang sa'yo? Kulang sa pangarap at hindi makatayo sa sariling paa. Kontento na sa kung anong meron kayo. Porke sima ng asawa mo, ganyan na ang tingin mo sa akin. Ang yabang mo naman. Huwag ka masyado mapangmata. Baka yung tinatamasa mo ngayon, biglang mawala. Lalo pa kaming aangat dahil plano na namin magpatayo ng bahay ng asawa ko. At kayo ng pamilya mo, mapag-iiwanan na. Hanggang pakikipisa na lang kayo. Kahit yan ang tingin mo sa bahay namin dahil nagkataon na nakadikit lang sa bahay ng mga magulang natin, masaya naman kami bilang pamilya. Yun ang sa tingin ko na wala sa'yo, kaya pinag-iinitan mo kami. Ang drama mo naman. Ikaw ang madrama. Pumunta ka pa talaga sa bahay para awayin lang ang asawa ko. Tama lang yun para matauhan kayo. Perwisyo na kayo sa amin eh. Ikaw yun. Kaya bilis-bilisan mo ng pagpapatayo ng bahay para makaalis na kayo rito. Tama na ang pagtatalo niyo sa harapan ko. Sabi ko nang ayaw ko kayong nag-aaway eh. Ay, pasensya na po kayo, Tay. Dapat lang na magkalayo kayo. Hindi na naman kayo nagkakasundo eh. Siya kasi ang pagsabihan nyo, wag ako. Wala ka na talagang respeto sa amin. Sa bagay nga, hindi naman kita... Ano pong gusto nyo sabihin? Wala na. Sige na, Hero. Umuwi ka na muna sa inyo. Sige po, Tay. Wag na sana siyang bumalik dito. Tumawag na ba ang asawa mo? Hindi pa po. Ako na lang din ang magsasabi na pinapaalis nyo na kami dito sa bahay. Dumating ang araw ng Lunes. Nauna nang pumasok si Hero. Naiwan naman ako para mag-asikaso muna sa mga bata at kay Mac. Maaga namang dumating ang bagong magbabantay sa bunso ko. Binilinan ko lang siya bago ko pinagkatiwala sa kanya ang anak ko. Siya na ang maghahatid at hihintayin na lang niya ang oras ng uwian nito. 1 linggo na sa amin si Rachel at kasundo naman niya ang mga anak ko. Wala rin akong masabi sa kanya dahil marunong siyang makisama. Ano bang sinasabi ng inay mo na may nawawala ang damit? Opo, Tay. Kabibili ko lang nung 1 linggo nun eh. Natatandaan ko na nilabahan ko na yun. Baka kung saan mo lang nailagay. Hinahanap ko na. Wala talaga eh. Saan kaya napunta yun? Ikaw lang naman ang naglalabat. Nagtutupi ng mga damit niyo mag-ina. May palagay po ako. Pinag-interesan yun. Ha? Sino naman ang kukuha nun? Ngayon ka lang naman nawala ng damit Wala pong ibang gagawa nun kundi ang nag-aalaga sa apo ninyo. Huwag mo namang pagbintangan si Rachel.
Wala ka namang ebidensya na siya ang kumuha. Sabi nyo nga, ngayon lang ako nawalan. Siya ang kumuha ng damit ko, sigurado ako. Kapag hindi niya yun inilabas, ipababarangay ko siya. Ikaw lang ang mapapaya sa gagawin mo. Siya ang mapapahiya dahil tinanggap na nga siya dito, nagnakaw pa. Hanapin mo na lang ulit. Kung hindi mo pa makita, hayaan mo na lamang. Damit lang naman yun. Tay, ang mahal kaya nun. Hindi ko pag-aaksihan ng oras na hanapin yun kung hindi yun mahalaga. Lagot talaga siya sa akin. Tumigil ka na nga. Magkakagulo na naman dahil sa'yo Kasalanan kasi ng mag-asawang yun Sila kumuha sa babaeng yun. Hindi muna nila kilalaning mabuti bago kinuhang yaya ng anak nila. Ako kasi ang nagbabantay sa apo ko. Ayaw mo naman. Ngayon naman may nagbabantay na iba. Ayaw mo pa rin. Saan malulugar sa'yo mga tao rito, ha? Dapat kasi, tumigil na lang sa trabahong hipag ko para siyang nag-aalaga sa mga anak nila. Kasalanan din niya kung bakit nanakawan ako. Siya ang nagdala ng babaeng yun dito. Napapailing na lang ang biyanan ko habang nakasunod ng tingin sa anak. Lumabas naman sa kwarto ang biyanan kong babae habang hawak ang isang puting blouse. At hinahanap ang hipag ko dahil nakita na niya ang damit nito. Hinila pa ni Marian ang buhok ng nag-aalaga sa anak ko at pinapaamin sa kasalanan na hindi naman ito ginawa. Umiiyak naman ang dalaga habang itinatanggi ang paratang sa kanya. Maya-maya dumating ang biyanan kong babae at saka inabot ang blouse na hawak niya. Siya pa ang humingi ng tawad kay Rachel. Habang ang hipag ko nagmamadaling tumalikod at bumalik sa bahay nila dahil sa pagkapahiya. Sino ngayon ang napahiya? Si inay naman po pala ang may kasalanan Nasama pala ito sa mga damit niya. Naalala kong umalis pala ako at siya ang kumuha ng mga sinampay ko at nagtupi. Hindi katwiran yan para saktan mo si Rachel. Hindi ka pa humingi ng dispensa sa tao. Nagsorry naman po sa kanya si inay. Tama na yun. Dapat ikaw ang gumawa doon. Bakit ang inay mo? Siya naman kasi ang may kasalanan, Tay. Kandahilo na ako sa kahahanap nasa kanya lang pala. Oras na malaman ito na mag-asawa. Humanda ka sa kanila. Ay, hindi naman ako natatakot sa kanila, no? Nang makarating sa akin ang nangyari, halos kumulo ang dugo ko sa galit. Gusto ko nang suguri ng hipag ko pero pinigilan ako ni Hiro. Siya na lang daw ang makikipag-usap sa kapatid niya. Todo hingi naman ako ng dispensa kay Rachel at nangako na hindi na yun mauulit. Pagdating sa bahay ng mga magulang ni Hiro, naabutan naman niya sa sala ang kapatid niya. At walang sabi-sabi na sinampal niya ito. Hindi naman nakakibo ang mga magulang nila. Bakit mo ko sinampal? Ang kapal mo naman para saktan ako! Dapat nga mag-asawang sampal pa binigay ko sa'yo Ano ba kasing problema mo, ha? Pumunta ka lang ba dito para sampalin ako, ha? Nagawa mo pa talaga magtanong pagkatapos ng ginawa mo kay Rachel? Walang dapat sisihin kung di kayo mag-asawa! Kami na naman na may kasalanan. Ikaw tong nanabunot sa tao at pinagbintangan pang magnanakaw? Si nanay kasi hindi agad nahanap ang damit ko. Natural na ibang tao pagbibintangan ko na kumuha nun. Puro kasi bibig ang panghanap mo at hindi mata. Alam mo ba nakakahiya kay Rachel at sa mga magulang niya ang ginawa mo? Kasalanan nyo dahil kinuha nyo siyang yaya. Anak ng konsehal si Rachel. Kaibigan ni Ellie ang ate niya. Nakiusap lang kami na kung maaari siya muna magbantay habang wala pang trabaho. Malay ko ba kung kanino siyang anak? Hindi ko naman siya kilala. O ngayon alam mo na. Humingi ka sa kanya ng tawad bukas. Ay, hindi ko gagawin yun, no? Ha? Sinampal mo na ako Hihingi pa ako na sorry? Ano kayo? Sinuswerte? Magmamatigas ka talaga, ha? Oo! Hindi mo ako mapipilit kahit anong gawin mo! Humingi ka na lamang ng tawad kay Rachel. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha ng batang yon. Anak pala siya ni Konsehal Edok. Wala akong pakialam kung anak pa siya ng mayor natin. Sige, huwag kang humingi ng tawad sa tao. Pero ito tatanda mo. Oras na lumapit ka pa sa kanya at sa mga anak ko, hindi lang sampal ang aabuti mo sa akin. Sige na, iho. Umuwi ka na muna sa inyo. Sige po, tay. Pasensya na kung mainit ang ulo ko. Naiintindihan ko naman.
Saka na lamang ulit tayo mag-uusap. Meron din akong sasabihin sa'yo, Marian. Leche talaga! Wala ka na ba talagang galang sa kuya mo? Para murahin mo siya kahit na hindi ka pa niya narinig? Eh kasi naman siya eh. Sinampal niya ako, tay. Tama lamang naman sa'yo ang ginawa niya. Lagi naman kayong kumakampi kay kuya eh. Tama lang naman nakampihan ko si Hiro. Maliban sa ikaw naman na may kasalanan, siya ang tunay kong anak at hindi ikaw. Ano po? Anong sinabi ninyo? Kayo na lamang ng inay mo mag-usap. Mabuti na lang napakiusapan ko si Rachel na magbantay ulit sa anak ko. Nitong mga nagdaang araw din, hindi ko nakikita ang hipag ko. Kahit ang anak nito, hindi ko nakikita. Dati kapag umuwi ako sa hapon, nakikita ko si Nicole na naglalarong mag-isa sa terrace ng bahay ng mga biyanan ko. Baka nagkukulong lang sa bahay si Marian. Kung umalis na kasi sila mag-ina, sasabihin yun ni Itay sa atin. Kung nagkukulong lang talaga silang mag-ina, mabuti yun para malayang makapaglaro ang mga anak natin sa labas. Mas gusto ko na umalis na lang sila. Nakikita ko kasing konsumido na ang mga magulang namin sa kanya. Oo nga eh, nakakaawa ang dalawang matanda. Naalala ko nga pala, meron daw sasabihin sa akin si Itay. Nakalimutan ko na nga eh. Lagi kasi akong pagod galing trabaho. E di sa day off mo na lang puntahan para mahaba-haba ang kwentuhan yung mag-ama. Oo nga, tama. Baka tungkol din sa mga apo niya sasabihin. Alam mo kasi gusto talaga ni Itay na siya magbantay sa anak natin. Ang problema nga ang kapatid mo. Ang daming sinasabi. Ayun na nga. Eh hindi naman magtatagal sa atin si Rachel. Kapag tinawagan na siya ng mga inaplayan niya, hihinto na siya sa pagbabantay sa anak natin. Baka si tatay na naman ang titingin. Sana kapag dumating ang araw na yon, nakalipat na si Marian. Ewan ko lang ha. Baka ayaw din ni Maria na umalis sa bahay ng mga magulang niyo. Uy, siya mismo nagsabi na magpapagawa sila ng asawa ng bahay. Habang wala pa, pwede naman silang mangupahan muna. Basta malayo rito. Ayoko na rin makita ang pagmumukha niya. Kung magsalita ka naman, parang hindi mo kapatid si Marian na. Kung pwede nga lang sanang mamili ng kapatid ginawa ko na. Ganun ka kagalit sa kanya? Oo. Sa dami ba naman ang masasama niyang ginawa Ikaw ba, hindi ka ba galit sa kanya? Galit din. Pero alang-alang sa mga magulang mo, ayoko siyang patulan. Wag lang niya talagang tototohanin ng sinabi niya na kaya niyang saktan ng mga anak natin. Aba, ibang usapan yun, no? Sa ginawa kong pagsampal sa kanya, matatakot na siyang gawin yun. Sana nga. Dahil hindi niya magugustuhan ang gagawin ko sa kanya kung sakali. Nakumpirma ko lang na hindi pa nga umaalis ang hipag ko nang minsan papasok ako. Nakita ko na nasa terrace sila mag-ina. Kakaiba ang titig niya at puno yun ng pagbabanta sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at umalis na ako. Wala akong kamalay-malay na anak ko na pala ang aani ng galit nito. Gabi na ako umuwi noon dahil sahod ko at dumaan pa ako sa supermarket para mamili ng mga kailangan namin. Alam kong nakauwi na si Hiro ng mga oras na yon. Pagdating sa bahay, umiiyak ang bunso namin. At parang galing din sa pag-iyak ang dalawa naming anak. Pagkakita sa akin ni Mac, agad na tumakbo at yumakap. Noon ko lang napansin na namumula ang pisngi nito. Ano nangyari? Kanina kasi, Ano nga ang nangyari? Bakit namumula ang mukha ng anak natin? Bakit sila umiiyak? si Rachel lang naman ang nagkwento sa akin. Humihingi din siya ng sorry dahil hindi niya nagawang ipagtanggol ang anak natin. Pati daw kasi siya nagulat sa bilis ng pangyayari. Ayoko na ng paligoy-ligoy. Diretsahin mo na ako kung ano bang nangyari. Si Marian, sinampal si Mac kanina. Naglalaro lang daw ang tatlong magkakapatid nang biglang dumating yung kapatid ko. Tapos sinaktan ang anak natin. Pinagbibintangan daw na sinira ang laruan ng anak niya. Walang yasya. Anong karapatan niya saktan ng anak ko?
Magbabayad siya sa akin ng mahal. Ellie, sandali lang. Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Hiro. Mabilis na akong pumunta sa kabilang bahay. Tuloy-tuloy din akong pumasok. Hindi ko rin pinansin ang dalawang matanda na nagulat sa pagdating ko. Sakto namang palabas ng kwarto niya si Marian. Agad kong hinila ang buhok niya. Nasa likod ko naman ang asawa ko at inawat niya ako. Ellie, Itiwan mo ko! Kakalboy ko ang babae niyan! Ano ba problema mo, ha? Basta ka nilang pupunta dito para malabunot? Ang kapal ng mukha mo? Sino ka para saktan ang anak ko, ha? Sino ka? Kasalanan naman ng anak mo kung bakit ko siya nasampal. Sinira lang naman niyang laruan ng anak ko. Ang mahal ng bili ko doon, sisirain lang niya. Para yun lang, mananakit ka na ng bata. Sigurado ka ba na anak ko may gawa, ha? Oo, dahil yon ang sabi ng anak ko. Pwes, sinungaling ang anak mo. Matagal nang hindi nakikipaglaro si Mac sa anak mo. Yun din ang bilin ko kay Rachel na huwag papalapitin ng mga anak ko sa anak mong mana sa'yo. Huwag mong matawag-tawag na sinungaling ang anak ko, ha? Walang sisira nun kundi ang anak mo. Hayop ka talaga! Sa ating dalawa, ikaw ang masayop. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang loka-loka. Sinong loka-loka, ha? Sige, ulitin mo dahil mamumula din sa sampal ang mukha mo. Pwede ba? Umalis ka na lang dito. Huwag kang manggulo sa bahay namin. Iuwi mo na nga tong asawa mo, kuya. Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pananakit sa anak ko. Hindi ako madaling magpatawad sa mga tao nagkakasala sa akin. Mas matindi pa ang dadadasin mong hirap. Ellie, halika na. Hayaan mo na siya. May karma din ang babaeng yan. Baliw. Habang paalis kami, masama ko pang tinitigan si Marian hanggang makalabas kami ng bahay. Hanggang sa pag-uwi, nagpupuyos pa rin ang kalooban ko. Umiiyak na niyakap ko ang mga anak ko. Nagsisikip kasi ang kalooban ko na hindi ko man lang sila naprotektahan. Nahinayaan ko masaktan ng anak ko ng ibang tao. Samantalang nilamok ayokong padapuan ang balat nila kahit mahirap lang kami. Nakakahiya ka. Kahit kailan hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Tay, Mag-impake na kayo at umalis sa mamamahay ko. tay, maawa naman po kayo sa amin. Ikaw ba? Naawa ka sa bata, ha? Kasalanan naman po ng apo ninyo kung bakit kayong ginawa eh. Wala namang kasalanan ng apo ko, Umami ng anak mo sa lola niya. Hindi si Mac ang sumira kundi siya mismo. Natakot lamang siyang umamin sa'yo. Kaya ang pinsan niya ang sinumbong niya sa'yo. Hindi po pwedeng magsinungaling si Nicole. Kilala ko po ang anak ko. Matagal lang hindi nakikipaglaro ang mga apo ko sa anak mo. Dapat alam mo yan. Kaya paano masisira ni Mac ang laruan ng anak mo? Alam mo ang totoo, pero nagbubulag-bulagan ka lamang. Tigilan niyo na nga ako. Titigilan ko lang kayo kapag umalis na kayo sa bahay na ito. Hindi po kami aalis dito. Bahay din ito ni Inay at dito kami nakatira. Kung mananatili kayo rito, baka kung ano pang magawa mo sa mga apo namin. Tay, maawa po kayo sa amin. Pangako, hindi ko na yun uulitin. Wala po kami mapupuntahan ni Nicole. May pera naman kayo Di mo ba kayo ng bahay? O kaya dumuna kayo sa biyanan mo. Kahit humingi ka ng tulong sa nanay mo, wala rin siyang magagawa. Ni katiting na awa po ba wala po kayong nararamdaman sa apo ninyo? Hindi ko apo ang batang yan. Ngayon, alam ko na kung bakit malayo ang loob ninyo sa anak ko. Ikaw din ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ko sa kanya. Bago pa ako makagawa ng hindi maganda, umalis na kayo. Tay, sandali po. Nay, tulungan niyo naman po ako. Huwag lang kayong tumayo dyan. Nakarating sa amin ng asawa ko ang pagpapalayas ni Itay kay Marian at sa anak nito. Sa kabila nun, hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman ko. Kahit wala na ang hipag ko, itutuloy ko pa rin ang plano kong paghihiganti sa kanya. Nang magkausap ang mag-ama, ipinagtapat na rin ng biyanan ko sa asawa ko ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Marian. Paano po nangyari?
Noong mga panahon na nadidistino ko sa malayong lugar, noong mga panahon na yon, nagkaroon ng ibang karelasyon ng nanay mo. Napatawad ko na rin naman ang inay niyo. Sana wag na kayong magalit sa kanya. Kaya pala kakaiba ang ugali ni Marian. Nakuha niya siguro yun sa ama niya. Tay, kailan niyo po nalaman? Noon pa naman nagkakahinala na ako. Hinihintay ko lamang umamin ang inay mo. Kailan lamang niya inamin ang totoo nang masaksak ako ng hold-upper. Kaya po ba ganun na lang kadali niyong napalaya si Marian? Oo. Tsaka, hindi ko na rin nagugustuhan ang ginagawa niya. Sana naman matuto na siya sa buhay. Maawa siya sa anak niya. Sigurado, nasa bahay siya ng biyanan niya. Wala naman sila ibang pupuntahan eh. Hindi naman sila pababayaan doon. Kamusta na nga pala si Mac? Okay naman po siya. Kaya lang, galit na galit pa rin si Ellie. Naiintindihan ko siya kung hindi niya mapapatawad ng kapatid mo. Sana lang hindi siya magalit sa amin. Naku, hindi po yun, tay. Wala naman kayong kasalanan eh. Ngayong wala na si Marian, pwede na dito ang mga anak mo. Ayos lang ba kung kayo na pa ulit ang magbabantay sa apo nyo? Oo naman. Kaya lamang paano si Rachel? Hindi naman po kasi siya pwede dahil tinawagan na ng ina-applyan niya. O di sige. Ako nang bahala sa paghahatid at sundo sa apo ko. Ako, salamat po, tay ha. Anak, hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Apo ko naman sila eh. Siguradong matutuwa ang mga anak ko at makakapunta na uli sila rito. Sabihin mo na kay Ellie pag uwi mo. Mula nang mangyari yun, naging tahimik na ako palagi. Nabawasan na rin ang pagiging masayahin ko. Kaya nung ibalita sa akin ni Hiro na ang tatay niya na ulit ang magbabantay sa anak namin, blanko lang ang mukha ko. Alam ko, masama pa rin ang loob mo sa nangyari. Pero mas makakabuting kalimutan mo na lang. Hindi lang masama ang loob ko, kundi galit. Hindi ganun kadaling kalimutan ang ginawa ng kapatid mo. Alam ko naman yun. Kahit ako, hanggang ngayon, galit pa rin sa kanya. Ayoko lang isipin dahil tayo naman na maaapektuhan eh. Baka makasama pa sa trabaho natin. Siguro nga. Wala na rin naman tayong magagawa eh. Tapos na naman yun. Sisiguruhin ko na lang na hindi na to mauulit. Ay, hindi na talaga. Dahil wala na si Marian at hindi na siya makakabalik kahit kailan. Maiwan na muna kita. May gagawin lang ako sa kwarto natin. Huwag mo munang papapasukin ng mga bata at nagtutupi ako ng mga damit. Sumang-ayon lang ako kay Hiro na kunwari nakalimutan ko na ang nangyari. Para hindi niya mahalata ang plano kong paghihigante. Pagpasok ko sa kwarto, inilabas ko ang litrato ng hipag ko at tinitigan yun ng puno ng galit. Isang linggo na ang nakakalipas nang biglang bumalik ang hipag ko sa bahay. Naabutan na siya dun ng biyanan ko na galing sa pagsundo sa anak ko. Anong ginagawa mo rito? Mano po, tay? Sagutin mong tanong ko. Bakit ka bumalik dito? Tinanggap po ulit kami ng inay dito. Wala na po kaming mapuntahan. May iba na po ang asawa ko. Mas pinili niyang babaeng yon. Kaya po pala maliit na lang ang pinadadala niya sa amin. Hinayaan lang ba ng mga binan mo ang ginawa ng anak nila? Wala rin po silang magagawa dahil si Jake ang nagdesisyon. Ayan na ang karma sa'yo. Akala mo hindi darating ang panahon na ikaw naman nasa baba. Nakikipag-ayos pa rin naman po ako sa asawa ko eh. Kailangan lang po siguro namin ng panahon. Kung hindi siya makikipagbalikan, sasampahan ko siya ng kaso at ang babae niya. Matanda ka na naman. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi ako makikialam sa'yo. Tay, sana po wag niyo kaming paalisin ng anak ko. Pansamantala, dito muna kayo. Hindi naman namin kayo pwedeng pabayaan na lamang. Salamat po, tay. Siya nga po pala, tay. Bakit kasama ninyo ang batang yan? Ako na ulit ang nagbabantay sa kanya. Huwag ka matakot, apo.
Hindi mo kailangan magtago sa likuran ko. Hindi ka nasasaktan ng tita Marian mo. Nasaan po ba si Rachel? Tinawagan na siya ng ina-playa niya. Ganun po ba? Kaya pala, kayo na ulit ang nag-aalaga sa kanya. Ang mga apo ko habang wala ang mga magulang nila, dito muna sila sa bahay. Kung ayaw mo silang makita, magkulong kayong mag-ina sa kwarto nyo. Wala naman pong problema sa akin kung dumito sila. Dapat lang. Dahil mga apo ko sila. Ayaw na ayaw ko nang maulit na sasaktan mo sila. Hindi na po mauulit yon. Matuto kayong makisama na mag-ina. Dapat alam mo kung saan kayo lulugar. Hindi nyo naman po kailangang ipumukha sa akin ang katotohanan na hindi kayong tunay kong tatay. Mula magkaisip ako, alam nyo na kayo na ang itinuring kong ama. Sana naman po, hindi magbago ang tingin ninyo sa akin. Ipakita mo na karapat dapat kang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Alisin mo yung ugali mo na hindi ka aya-aya. Gagawin ko po yan. Kahit kailan po, hindi magbabago ang pagtingin ko sa inyo. Habang nabubuhay ako, kayo lang po ang kikilalanin kong ama. Hindi naman nagustuhan ni Hiro nang malaman na bumalik ulit ang kapatid niya. Ako naman, blanko lang ang ekspresyon. Kinausap pa ng asawa ko ang tatay niya kaharap pa ang hipag ko. Pansamantala lang sila dito. Paano po kung hindi na sila umalis dito? Baka mapahamak na naman ang anak ko. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit ang ginawa niya. Sa sama ng babaeng yun, lahat pwede niyang gawin. Alalahanin niyo, hindi niyo naman siya anak. Alam ko, matinding galit mo sa akin, kuya. Sana mapatawad mo ko. Tigilan mo na nga ako sa bait-baita mo. Kahit kailan, hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Kahit sino naman hindi agad magagawa magpatawad. Mukha ka pang may sakit ngayon. Ano, para magmukha kang mabait at kaawa-awa? Wala naman akong sakit. Medyo nahihilo lang dahil sa init ng panahon. Ito, tanda mo Oras na may gawin ka uli sa mga anak ko, hindi lang sampal ang gagawin ko sa'yo. Ipapahiya kita sa buong lugar natin. Kakalad ka rin kita sa gitna ng initan. Umuwi na rin naman agad si Hiro sa bahay namin. Hindi ako nagtanong kung ano nangyari dahil wala naman akong pakialam. Ang nasa isip ko lang talaga ang makapaghigante. Mukha ka nga may sakit. Wala po akong sakit, tay. Namumutla ka kasi at namumula pa ang mga mata mo. Baka po dahil sa init lang ng panahon. Kanina po kasi lumabas ako para magsampay ng mga damit namin. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Sige po, tay. Sa kwarto lang muna ako. Nung gabi, hindi sumabay sa hapunan si Marian. Nang pasukin siya sa kwarto ng nanay niya, nakatalukbong siya. At nang lapitan siya nito, inaapoy siya ng lagnat. Ilang araw din siyang nilalagnat at hindi umeepekto ang gamot na iniinom nito. Hinala ng mga biyanan ko, impeksyon yun. Kaya dinala na siya sa ospital. Pero ayos naman ang lahat ng test sa kanya. Hanggang sa inabot na ng 2 linggo ang lagnat niya. Tinubuan na rin siya ng mga pulang butlig sa balat na halos maging sugat na. Dahil sa walang tigil na pagkamot nito. Bakit lumabas ka ng kwarto niyo? May gusto lang po akong ipakita sa inyo. Diyos ko, ano nangyari sa balat mo? Bakit nagkaroon ng butas sa mga sugat mo? Hindi lang po yun, tay. Titigan niyo pong maigi. Teka, parang may gumagalaw sa loob. Meron nga po. May kung ano pong nasa loob. Sa palagay ko, hindi pangkaraniwan ang sakit mo. Merong nagbigay sa'yo nito. Ano pong gagawin natin, tay? Magpapatawag ako ng albularyo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sasamahan ka muna ng nanay mo. Pinuntahan ng biyanan ko ang asawa ko sa amin. Pinapasundo nito ang kakilalang albularyo. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan.
Hindi ko kasi inaasahang may kakilala ang biyenan ko na albularyo. Sino po ba may sakit? Ang kapatid mo. Binabarang ang kapatid mo. Ha? Sigurado po ba kayo? Oo, may mga insekto sa katawan niya. Malala ang kondisyon ng kapatid mo. Kailangan mo nang magmadali. Ay, sige po. Susundin ko na po ang albularyo. Bumalik din naman agad ang biyenan ko sa kanila habang ang asawa ko natataranta naman para sunduin ang albularyo na nakatira pa sa ibang barangay. Ako naman nagkulong sa kwarto namin at kinuha ang isang garapon na may mga alupian sa loob kasama ng litrato ng hipag ko. Sinundo na ni Hiro ang albularyo. Magagamot ka na. Sino po kaya ang may gawa nito sa akin? Hindi po kaya si Jake o yung babae niya? Baka kaya nila ito ginawa para maging malaya na sila. Kapag dumating ang albularyo, malalaman natin sa kanya kung sinong nasa likod ng nangyayari sa'yo. Inabot din ng 2 oras bago dumating si Hiro kasama ang albularyo. Nang mga oras na yon, wala nang malay si Marian. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman sa katawan nito. Nang sabihin ng matandang albularyo kung sino ang nasa likod ng pagkakabarang sa hipag ko, nagkatinginan na lang ang asawa ko at ang tatay niya. Alam mo na siguro na akong gumawa nun sa kapatid mo. Ginawa ko yun dahil sa galit ko. Kasalukuyang naghihirap si Marian. Hindi ko matiis na nasa ganun siyang kalagayan. Gusto mong patawarin ko siya? Sapat ng kabayaran nun yung nangyayari sa kanya. Maawa ka. Sabi ko na nga ba hindi mo rin kayang tiisin ng kapatid mo. Marami namang paraan para magbayad siya eh. Pero hindi sa ganitong paraan. Ayoko rin na magpadaig ka sa galit mo. Nabulag kasi ko sa matinding galit at sa paulit-ulit na ginagawa niya sa atin. Hindi ko alam na mas malaking kasalanan na pala ang nagawa ko dahil sa kagustuhan ko na makapaghiganti. Hindi pa naman huli ang lahat. Patawarin mo na si Marian at humingi ka rin ng tawad sa Panginoon. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang makapanakit ng kapwa ko. Naiintindihan kita. Ang mahalaga, nalinawan na ang isip mo. Sige, babawiin ko na ang ginawa ko sa kapatid mo. Nang mga sandaling yun, unti-unting natunaw ang galit na nakabalot sa puso ko. Gumaling din ng mga oras na yun si Marian. Ang biyanan kong lalaki at si Hiro lang ang nakakaalam sa ginawa ko. Hindi nila yun pinaalam sa mag-ina. Nagkaayos kami ni Marian dahil humingi siya ng tawad. Makaraan ng 1 buwan, nagkaayos din sila ng asawa niya. At nagpa siyang tuluyang bumukod ang hipag ko. Nakakabulag talaga ang matinding galit. Pero kung lagi nating aalalahanin ng Diyos, hindi tayo maliligaw gaya ng nangyari sa akin. Naliwanagan ako dahil mas pinili ko na magpatawad sa ginawa ko sa hipag ko. Mahirap magpatawad pero mas mahirap na puro galit ang nasa puso. Sa kasalukuyan may sarili na rin kaming bahay ng pamilya ko na malapit sa tinitirhan ng mga biyanan ko. Bihira na rin namin makasama ang hipag ko dahil sa malayo sila nakatira ng pamilya niya. Kahit minsan lang namin siya nakakasama, ramdam ko malaking pagbabago sa kanya. Wala talagang imposible sa taong gustong magbago. Hanggang dito na lang po, Miss Gwen. Sana kapulutan niyo ng aral at inspirasyon ng kwento ko tungkol sa karanasan ko. Maraming salamat po. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Evelyn Abong Cabarquil. Shoutout sa mga taga Villado, Balutondo, lalo na kina Amaru, Kishi, EJ Meneses at kay Rosa May Galgo. Hello kay Bangus Tilapia. Hi kina Tita Camille at Tito Brian. Ingat kayo dyan sa Taiwan. Love, Gian. Hello sa asawa, mga anak at mga apo ni Rema Tagalog na nasa Cebu City. Kumusta po kayo?
Hi kina Janessa Pilar at Chris Mark Pilar from Tayabas City. Hello kay Mr. J na silent listener natin. Happy birthday kina Jency at Mikel Tolentino sa August 10. Greetings coming from Josephine Beroya. Hi kay Chari Amuwalia from Saudi. Hello kay Lynn Buro from Iloilo City. Hi kina Rodel Camacho at Jude Divino mula kay Dodds Junco. Hello kay Ruby Talagabong from Isabela. Shoutout sa lugawan sa Tejeros, lalong-lalo na kay Gray Castillo. Kumusta po kayo? Hi kay Lorelai Grace at Roque family. Hello kay Jacqueline Sevilla. And hi kay Senon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales. Maraming salamat mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag pong kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Hoy, kahit kailan, hindi ko naman ano ba? Malapit na rin ako na makabawi sa inyo ng mga Balchizor. Ay, sige na. Nakita nyo na, si Itay. Tanga! Ano siya, bulto? Ito, tatawid mo pa! Tatawid, nakita nyo na! Si Itay. Pwede na kayong umalis. Ulis. Sit. Magpapahinga nga. Magpapahinga niya. Pausuli. Ayaw. Magpapahinga. Ano ba? Kung ayaw mong ingun-gun kuyang mo. Gungun. Ang hirap. Correct. Ingud-ngud. Kung ayaw mong ingud-gud ko ang... Kailangan mo muna lang siya sa patay. Ingud-ngud. Ingud-ngud. Babawiin ko na ang ginawa ko sa kapatid ko. Mo,